Nagtamo ng sugat sa maselang bahagi ng katawan ng isang paslit sa Quezon City. Kinagat daw kasi siya ng isang aso sa kalye. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Mga magulang, bantayan pong mabuti ang inyong mga batang anak, lalo kung nasa labas. Ang isa kasing batang nakilala ko, nakagat ng aso sa kanyang ari. Sa isang compound dito sa Balintawak, Quezon City, nakilala ko 7 taong gulang na si Joshua. Kwento ng kanyang nanay Salvacion. Nagitin siya ng candy malapit sa terminal ng jeep kasama ang anak noong April 30 ng gabi. Maya-maya raw ay may sumigaw at hinanap ang nanay ni Joshua. Yun pala, nakagat na ng aso ang bata sa ari nito. Bakas pa nga ang mga ngipin ng aso na bumaon sa balat ng paslit. Agad siyang dinala sa ospital. Yun nga lang, hindi sapat ang hawak na pera ni nanay. Dahil 3,000 piso ang kailangan para sa anti-rabies vaccine. Takot pa ako sir kasi expect ko na baka umakyat na kaagad yung rabies sa sa katawan niya. Kinabukasan pa, napaturukan ng bata. Sabi naman ng nakausap naming veterinarian, depende sa bahagi ng katawan ng nakagat kung gaano kabilis lalabas ang sintomas ng rabies sa tao. Kung mas malapit daw sa central nervous system, gaya ng spinal cord, ay mas mabilis makaka-atake ang virus na ito. Tao, ang recorded global time ng rabies is 200-400 millimeters per day. So, depende kung saan sila nakagat. Kaya kung makagat ng aso, may paalala si Doc. Natakot naman si Nanay Salvacion kung may naging pinsala ang kagat ng aso sa ari ng bata. Buti na lang, ayon sa doktor at tumingin kay Joshua, walang masamang implikasyon ng kagat ng aso. Na-request po ko ng doktor nito na ultrasound. Ano daw po kung baka naapektuhan. Sabi naman ng doktor niya, negative naman daw po. Sa hindi mapigilang pagdami ng pag-alagalang aso sa bansa, paalala lang po na hindi sila ang ating kalaban. May magagawa rin ng tao para masugpo ang rabies at lahat tayo ay mag-safe sa komunidad. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Hindi mawawala ang kanin sa hapagkainan nating mga Pinoy. Kaya sakripisyo ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. Kaya sinubukan ng gobyerno ang tinatawag na drone seeding. Kamusta naman kaya ang ani? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Isa ang Pilipinas sa major producers ng bigas at palay sa mundo. Kaya batak sa trabaho ang ating mga local magsasaka. Pero ano naman kaya ang mangyayari kung pasukin ng modern technology ang agrikultura? Hindi lang kumukuha ng video ang drone na ito. Ang dala kasi niyan, mga binhi. Ang tawag sa ginagawa nito, drone seeding. Demo ito ng Department of Agriculture ng pagtatanim ng binhi ng palay gamit ang drones noong January. Kwento ng isa sa mga may-ari ng palayan si Santa Brigida Mansalay sa Oriental Mindoro, mabilis daw ang isinagawang demo ng drone seeding. Sa loob lang ng 2 hanggang 3 oras, tapos na agad sila. Sa isang lipad daw ng drone ay 1 hektarya agad ang kaya nitong sabugan ng binhi dahil sa 15 kilograms nitong capacity. Bagsak lang palay. Naglagan lang po. Parang ganyan-ganyan, no? Parang ulan. Mas madali ang drone seeding kaysa sabog ng tao. Ang drone seeding kasi ay 2 minuto lang, tapos na yun sa hektarya. At matipid sa binhi. 10 minutes, tapos na agad yung isang hektarya. Tao ay halos parating araw. Makalipas ang ilang buwan, naani na ang mga tinanim sa drone seeding nitong April 29, nakita rin nila ang pagkakaiba. Sabi ng ilan, hindi raw kasing dami ang naani na palay kumpara sa tradisyonal na pagtatanim ng binhi. Say naman ng iba, mas marami raw ang naiani at mas matatangkad at malalaki naman daw ang naging tubo nito. Sa isang buwan, umaabot ng 1 milyong piso ang budget sa pag-sustain at maintain ng 30 hectares na palayan. Kaya tansya ni na Ate Melrose ay nasa 50% daw nito ang matitipid nila sakaling maging moderno na lahat ng aspekto ng pagpapalay at saka. Yun nga lang, iniisip naman nila ang mga posibleng mawalan ng trabaho. Kaya say ni na Ate Melrose, pag dumating ang araw na magiging moderno na talaga ang pagpapalay at saka, hahanapan pa rin daw nila ng job opportunity ang mga kababayan nila. Ay, magreklamo yung mga trabador ko, wala na sila gawin. Wala sila hanap buhay. Marami sila, mga 10. Bukod yung taga-sabog, bukod yung taga-kanal, may taga-akot ng palay. Marami sila. Akot ng bini. Yung pagsabog, pag-ani, talagang nawala ng trabaho yung mga tao.
Maganda raw kaagapay ang teknolohiya tulad sa pagsasaka. Pero para sa kapakanan ng pamumuhay at trabaho, kailangan pa rin daw ng balanse para walang maiiwanan. Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Hindi lang maunlad na syudad sa Mindanao ang Cagayan de Oro. Mayaman din ito sa kasaysayan. Paano nga ba naaalagaan ng CDO ang kanilang mga heritage site? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Isa ang Cagayan de Oro City sa may progresibong ekonomiya sa buong Pilipinas. Pero sa kabila ng mabilis na pag-unlad at urbanisasyon, nandyan pa rin ang mayamang kultura at kasaysayan ng mga Cagayanons. Sa likod ng mga naglalakihang gusali sa Cagayan de Oro City, nananatiling buhay ang mayamang kultura na meron ang syudad. Kaya sa ilang araw na pagbisita ko doon, hindi tayo nagpahuli na ma-experience yan. Ang ating first destination, ang makasaysayang water impounding tower o ang dating imbakan ng tubig noong unang panahon sa CDO, na ngayon isa ng museum. Yung museum natin, both our artifacts and narratives focuses on the history ng place, ng city. Ang mga historical artifacts na yan ang nagpapatunay kung paano ba nagsimula at umusbong ang Cagayan de Oro City. Next stop, kung sa Metro Manila may Divisoria, aba, meron din yan sa Cagayan de Oro. Ito ang Plaza Divisoria. At kasama yan sa listahan ng pwedeng puntahan sa kanilang ino-offer na walking tour around downtown CDO. One of the strength that Cagayan de Oro has is yung heritage walking tour natin around Divisoria because this area is very historical. Makikita din sa Plaza Divisoria ang monumento ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Isa rin kasi ang syudad sa mga inukupa noong panahon ng Kastila. Kaya matatagpuan din sa mismong syudad ang isa sa pinakamatandang simbahan sa bansa, ang San Agustin Metropolitan Cathedral. Ilang metro lang ang lakad mula dyan, makikita na rin ang makasaysayang gusali ng City Hall at ang Isalina Bridge. Ang Isalina Bridge daw ang kauna-unahang tulay sa CDO na itinayo pa noong 1892. Pero sa kabila ng mga makasaysayang istruktura na meron ang syudad, hamon naman ang pagpapanatili nito sa umuusbong nitong ekonomiya. Apektado na kasi ng kaliwatkan ng pagtatayo ng mga commercial buildings ang ilang historical heritage sites ng syudad. Pero hindi naman daw hinahayaan at gumagawa na ng solusyon ang lokal na pamahalaan para dyan. We're taking it further into drafting legislations, and also sa planning level. May na-identify na tayo na heritage sites. If they protect them, the city will give incentives. Sa ngayon, ayon sa Tourism Office ng CDO-LGU, patuloy daw ang pagdami ng mga turista sa syudad. Kaya tumataas na rin daw ang demand sa accommodation at mga produktong pwedeng pangpasalubong. Our visits for this year has increased, not only among those private individuals that are coming in, but there are also those city officials from other local governments unit across the country that visit Cagayan de Oro to do benchmarking. Hamon para sa kahit anong syudad ang panatilihin ang mayaman nitong kultura sa kabila ng yumayaman nitong ekonomiya. Pero kahit tayo mga simpleng mamamayan lang, may papel din para siguruhing maalagaan ang ating kasaysayan. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.